Center sa Bangged Abra nasunog pero botohan sa Lunes hindi ililipat ayon sa Commission on Elections. Gagamiting election paraphernalia sa probinsya ng Rizal na ihatid na. Final testing at sealing ng mga automated counting machines na gagamitin sa Bulacan isinagawa ngayong araw. Investigasyon kaugnay sa aksidente sa ECTEX, sinimulan na ng LTFRB. Driver ng Pangasinan Solid North Bus natakot umanong magpa-drug test dahil sa iniinom na pang-maintenance. Dalawang biktima ng aksidente sa NAIA noong linggo nasawi dahil sa blunt force trauma base sa resulta ng autopsy. Bilang ng mga Pilipinong walang trabaho, bahagyang bumaba ngayong Marso ayon sa Philippine Statistics Authority. At anak ng isang tindera ng ballpen at envelope sa City Hall, hinirang na top 1 sa PMA Cadet Class of 2025. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, May 7, 2025. Tayo po isa bayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350 ang UNTV Radio. At sa mga balita ngayong tanghali. Pinupok ng apoy ang isang paaralan sa bayan ng Bangged sa Abra na magsisilbing voting center sa darating na eleksyon. Sa kabila ng insidente, siniguro ng Commission on Elections na itutuloy pa rin at hindi ililipat ang botohan sa nasunog na voting center. Mula sa Maynila, makibalita tayo kay Dante Amento live. Dante, tukoy na ba ng mga otoridad ang sanhi ng sunog doon sa voting center sa Abra? Ay nagpapatuloy pa ang ginagawang investigasyon ng mga otoridad kaugnay sa sanhi o pinagmulan nitong sunog na sa isang voting center dyan sa Dadangla sa bayan ng Bangged sa Abra. Pero ayon kay Commission on Elections o COMELEC Chairman George Erwin Garcia, nangyari ang sunog kung kailan malapit na ang eleksyon. Kaya ito ang tinitingnan ng komisyon na maaring o mayroong kinalaman sa eleksyon ang motibo dito sa insidente. Kaugnay ng insidente na yan, Ella, sa isang voting center dyan sa Bangged, tiniyak ni Chairman Garcia na mananatili pa rin sa lugar ang botohan sa darating na May 12. May dalawa pa naman anyang classroom na hindi nasunog na pwedeng pagdarausan ng botohan. Nagpahanda na rin ng makeshift o temporaryong voting area ang COMELEC. Sa ngayon, kansilado muna ang final testing and sealing o FTS ng mga makina sa Dadangla Voting Center. Pwedeng isasagawa ang FTS ayon sa komisyon kahit sa araw mismo ng eleksyon. Hindi pa rin naman anya na-deliver ang automated counting machine o ATM nang mangyari ang insidente. Dagdag pa ng COMELEC, walang dapat ikatakot ang ating mga kababayang botante dyan sa Abra sapagkat magdadagdag sila ng mga tropa ng pamahalaan doon partikular sa lugar kung saan nangyari nga itong insidente ng sunog. Ella, natanong din natin kanina kung ilalagay ba sa COMELEC control itong Abra kaugnay dito sa pinakabagong insidente. 6 na araw na lamang o 5 araw bago ang halalan. Ayon kay Chairman Garcia, wala pa naman silang nakitang ganong rason na isailalim sa COMELEC control ang bayan ng Abra o ang probinsya ng Abra. At ang sinabi naman dito ng COMELEC kapag ganito kasing insidente, mayroong sinusunog na classroom, maris ang ground for postponement o failure ng eleksyon. Pero meron namang ginagawang paraan ang COMELEC tulad ng paglalagay ng mga makeshift o temporaryong mga botohan nitong ating mga kababayan para sila ay talagang makaboto. At isa pang issue o balita no, Ella, nabanggit kanina ni Chairman Garcia, nagkaroon ng encounter dyan sa Mindanao, partikular sa Zamboanga, Sibugay, sa pagitan ng tropa ng gobyerno at ng local armed group
kung saan na-cancela din muna samantala yung final testing and sealing ng mga makina o automated counting machine. Titingnan muna kung safe na yung lugar at hindi pa naman daw naihatid yung mga makina doon sa paaralan na pagdarausan ng FTS. Kaya titingnan ng COMELEC kung kailan payapa na sa lugar ay maaari nang itutuloy itong final testing and sealing ng mga makina na gagamitin sa darating na eleksyon natin sa Monday. Yan ba nating update? Mula dito sa Maynila, balik sa Ella. Maraming salamat, Dante Amento. Naihatid na ang mga election paraphernalia sa mga polling center at polling precincts sa iba't ibang dako ng Rizal, kabilang na sa Talim Island. Nauna rito ay nagkaroon na ng send-off ceremony of security forces na magbibigay seguridad sa idaraos na halalan sa probinsya. Mula sa Antipolo, Rizal, makibalita tayo kay Jenica Cruz live. Jenica, kumusta yung naging deployment ng election paraphernalia sa mga polling center at polling precincts dyan sa Rizal? Yes, Aga, naging matagumpay nga ang pagde-deploy ng lahat ng mga ACM machine nga dito sa lalawigan ng Rizal. Kabilang nga dito na pati ang mga nasa Talim Island nga natin ay matagumpay nga ang paghahatid ng automated counting machine o ACM at iba pang mga election paraphernalia sa Talim Island na sakop ng mga bayan ng Cardona at Binangonan. Ayon nga kay Provincial Election Supervisor Attorney Anulfo Pitinto, tinitiyak nila ng 100% ng nakahanda na ang lalawigan ng Rizal para sa nalalapit na halalan 2025. Karoon na po na tayo ng deployment ng ating mga gagamitin na machine, yung ACM, at yung pong ating official ballot ay kagabi po ay sa tulong po ng ating PNP na ihatid na po sa mga different treasurer. Kasi po sila po yung authorized na hawak ng ating official ballot. At gayon din po, almost 100% na po na testing na po natin yung ating machine. Yung pong tinatawag natin ng final testing and sealing. Inaasahan nga sa May 12 ang nasa 1.6 million na mga botante dito sa lalawigan ng Rizal. At kaugnay nga nito, tinitiyak ni Police Colonel Felipe Marabun na nakahanda na sa Rizal, lalo na sa mga polling center at polling precinct ang PNP. Tulong-tulong kami, no, para maprotektahan and of course maging safe and secure itong ating May 12 national and local elections. Ang objective namin dito ay yung ating mga kababayan na mga magboboto ay may kampante sila, nalalabas sa kanilang mga tahanan, pupunta sa kanilang mga presinto, boboto, at pagbalik nila, no, walang mangyaring insidente, feel nilang safe itong magiging takbo ng election. Samantala, agad nung Lunes nga lang ay naging matagumpay nga ang send-off ceremony of security forces for midterm national and local election 2025. Kabilang nga sa mga nakikilako ang iba't ibang mga ahensya ng gobyerno. Kanina nga lang ay kasama natin si Attorney Piquinto at ayon nga sa kanya ay araw-araw nga nakamonitor nga sila sa lalawigan ng Rizal. As of today, wala pa naman sila mga na-encounter na mga problema kahit ang mga nasa Talim Island ay patuloy nilang minomonitor kasama ang Philippine National Police dito sa Rizal. Agad. Maraming salamat, Jenica Cruz. 5 araw bago ang pagdaraos ng halalan sa Lunes, sinimula na sa probinsya ng Bulacan ang pagsasagawa ng malawakang final testing and sealing ng mga gagamiting automated counting machines o ACMs. Mula sa Malolos, Bulacan, humingi tayo ng update kay Nestor Torres live. Nestor, kumusta ang isinasagawang final testing at sealing dyan sa Bulacan? Wala ba namang naitalang aberya sa mga makina?
Magandang tanghali, Ella. So far sa isinagawang final testing at sealing sa mga automated counting machine o ACM dito sa probinsya ng Bulacan, wala naman silang natanggap na report na aberya sa mga polling center. Maghahantay na lang sila, kami tayo hanggang mamayang hapon kung merong mga report na mga makina na kailangang palitan bago dumating itong nalalapit na eleksyon ay maayos na ito agad-agad. Tuloy-tuloy ngayon ang testing at sealing ng mga automated counting machine o ACM sa Bulacan. Nasa 2,551 ACM ang target na matest ng Bulacan Comelec mula sa 567 polling center sa mga barangay. Sa Mabolo, Malolos, 4 na ACM ang binuksan sa pangunguna ng Electoral Board members at poll clerk maging ang chairman. Mayroon ding sa mga watcher na umaktong botante na nagpasok ng balota sa ACM. Ngayon po ay narito po tayo sa bahagi ng diagnostic na kung saan tinetest natin lahat ng parts ng ACM kung gumagana. Kasama dyan yung earphone para po doon sa mga boboto po sa gagawing eleksyon natin. Ayon kay Atty. Mona Ann Aldana Campos, wala pa naman silang natatanggap na ulat kaugnay ng mga nagkaaberyang makina sa isinagawang testing at sealing sa Bulacan. Pero sakaling magkaroon ng problema sa ACM, may 355 na contingency ACM silang reserba na pamalit sakaling may masira. Ito po ay pinag-aralan po at talagang maselan po ito na preparasyon po ang testing and sealing. Kasi ito nga po ay isang pag-test sa capacity and capability po ng ating mga machines. Pagdating ng eleksyon, more or less nakikita na po nila yung process. Samantala, bukod sa mga polling center, mayroon ding isinagawang testing and sealing ang Comelec sa Bulacan sa isang mall sa Baliwag. Samantala, pagkatapos naman nga ng ELA ng isinagawang testing at sealing ay sinasagawa naman ngayon ay itong manual counting ng mga ballots ng mga electoral boards at kung saan pagkatapos ito ay ibabalik na nila sa designated room at isasara yung room na yon kung saan nandoon yung mga ACM at bubuksan na lang ito sa araw ng eleksyon. At yan muna ang ating latest live mula dito sa Bulacan. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Nestor Torres. Mahigpit na binabantayan ng Philippine National Police ang dalawang lugar sa Negros Oriental dahil sa presensya ng New People's Army. Samantala, kailangan namang ibiyahe ang mahigit 13,000 mga evacuee ng Mount Canlaon para sila ay makaboto sa araw ng halalan. Narito ang report ni Lalaine Moreno. Sinimulan na ang deployment ng mahigit 3,000 force multipliers kahapon sa Negros Oriental kaugnay ng paparating na midterm elections. Kabilang dito ang mahigit 2,000 pulis mula sa Police Regional Office NIR at higit 1,000 mga tauhan ng Philippine Army at Coast Guard, Bureau of Fire Protection at Bureau of Jail Management and Penology. Pangunahing babantayan nila ang mga lugar na may banta sa seguridad tulad ng Gihulngan City at La Libertad na nasa red category dahil sa presensya ng New People's Army. Isinailalim kasi sa Comelec control ang Negros Oriental noong 2023 barangay and SK elections bunsod ng matinding away sa politika. Yung main focus po natin is the presence of the terrorist group po, ng NPA po. Yun na lang po yung tinitingnan po natin ngayon, and also po yung iba din po mga factors na pwedeng maka-apekto po nung overall na peace and order ng election. 2 o hanggang 3 checkpoints na ang isasagawa sa bawat bayan sa lalawigan. Sinabi naman ng PNP na wala na ang private armed group sa lalawigan dahil ang mga ito ay nahuli na, napatay o wala na sa bansa. Maliban dito, tutulong din ang PNP sa paglilikas ng mga residente sakaling pumutok na muli ang Bulkang Canlaon sa araw ng butuhan.
Samantala, 13,197 na mga registered voters sa Negros Occidental na apektado ng pagsabog ng bulkan ang ibabiyahe sa araw ng halalan sa May 12. Kabilang dito ang mga botante ng Bagos City, La Carlota City, Pontevedra, La Castillana at Murcia. Ayon sa Office of Civil Defense, sila ang mga inilika sa mga evacuation centers at temporary shelter ng sumabog ang bulkang Canlaon. Hindi pa kasi sila pinapayagang makauwi sa kanilang lugar dahil sarado pa sa publiko at mga residente ang mga lugar na sakop ng 6-kilometer danger zone ng Mount Canlaon. Sa araw ng botohan ay ihahatid sila sa kanilang polling precincts. Ang iba naman na ibabiyahe papunta sa alternative voting centers na nasa kanilang mismong lugar. With regards to alert level 3, wala naman tayong i-transport sa ibang lugar na mga voters. They will still be able to vote within their city or municipality. Sa alert level 4 lang medyo kailangan nating i-transport yung mga voters kasi malilipat talaga sila. Ang dahilan ng naturang sistema ay maaaring nasa loob ng danger zone ng kanilang presinto o di kaya ay ginamit muna bilang evacuation center. Ang OCD ang mangunguna sa pagbiyahe ng mga displaced persons gamit ang mga sasakyan ng mga LGU na may nakakabit na mga banner at signages ng COMELEC. Sakali namang itaas sa alert level 4 ang bulkan ay nakahanda na ang kanilang evacuation plan. Ngunit kung talagang matindi ang banta, sinabi ng COMELEC na uunahin nila ang kaligtasan ng mga residente bago ang pagboto dahil maaari naman itong mag-postpone. But there will be a massive eruption on election day. Safety first tayo. Evacuation first, later na yung election. We might have to postpone the election within 30 days. Lelaine Moreno, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagpadala na ng sulat ang COMELEC Masbate sa Maselco o Masbate Electric Company kung saan umaapela ang komisyon na sana ay magkaroon ng tuloy-tuloy na supply ng kuryente sa pagdaraos ng halalan hanggang sa matapos ang bilangan ng mga boto. Mula sa Masbate City, ang detalye hatid ni Jerry Galicia live. Jerry, ano ang nilalaman ng sulat ng COMELEC sa Maselco? Yes, Ella, humihiling ang Commission on Elections o COMELEC Masbate na magkaroon ng sapat na supply ng kuryente dito sa isla, lalo na ngayon nalalapit na ang national at local elections. Nagpadala na through electronic mail ang pamuno ng Commission on Election o COMELEC Masbate sa Maselco kahapon May 6. Pero hanggang ngayon ay wala pang natatanggap na tugon ang komisyon sa power supply provider dito sa isla. Layo ng COMELEC Masbate na mabigyan ng sapat na supply ng kuryente ngayong nasa panahon ng eleksyon sa isla. Nakalakip din sa liham na kahilingan ng komisyon na maiwasan ng power interruption mula kahapon May 6 hanggang sa Proclamation Day. As usual, we're asking for uninterrupted power supply during election day and during the canvassing. So, since our first PGSCC conference, a Maselco representative was there, we already reminded all the deputized agencies of their obligations when it comes to election. Ella, ayon kay COMELEC Masbate Provincial Supervisor Attorney Alberto Cañares III, may contingency plan naman ang komisyon gaya ng battery ng ACM na tatagal ng 14 na oras na masasakop na ang buong araw ng botohan. Pagdating naman sa canvassing, may kanya-kanya naman generator set ang bawat munisipalidad, kaya naman walang nakikitang problema sa power supply ang komisyon sa panahon ng bilangan. Nang manakarang halalan, wala pa naman naitatalang kawalan ng supply ng kuryente sa araw ng halalan dito sa lalawigan. Ella, sa ngayon ay nakaranas pa rin ang rotational brownout ang isla ng Masbate. At kahapon halos 9 na araw o 9 na oras ang power interruptions mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon ang tinagal ng kawalan ng supply ng kuryente dito sa syudad ng Masbate. Yan ang balita, balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Jerry Galicia.
Isa ang patay matapos mahulog sa bangin ang isang truck sa bahagi ng Bukidnon. Ayon sa ulat, bumiyahe upang maghatid ng election paraphernalia at iba pang gamit para sa halalan sa nasabing lugar. Pabalik na sana ang truck sa Cagayan de Oro nang mawala ng preno ang sasakyan. Bukas na sisimulan ng Philippine National Police ang kanilang full deployment para sa 2025 national and local elections. Bukod sa mga polling centers, kasama sa babantayan ng mga pulis ay ang mga election paraphernalias. Mula sa Camp Crame, may report si Leia Ilagan live. Leia, saang mga lugar ba magpapadala ng dagdag puwersa ang pulisya para sa nalalapit na eleksyon? Magandang tanghali sa iyo, Ella. Una dyan ay sa Bangsamoro Autonomous Region at dyan sa Abra kung saan itinuturing na may matinding labanan ng politika. Dahil nga dyan, Ella, patuloy ang ginagawang hakbang ng Philippine National Police sa paglalatag ng seguridad sa buong bansa para makamit ang isang tapat, maayos at mapayapang eleksyon. Sa ginanap na command conference kahapon sa Camp Crame, sinabi ni PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil ang huling operational timeline para sa election security at pinaalalahanan ang iba't ibang unit tungkol sa kanilang mahalagang papel sa pagpapanatili ng integridad ng eleksyon. Ayon kay General Marbil, sa May 8 o bukas, magsisimula ang full deployment ng mga pulis. Kasama Ella sa kanilang babantayan ang polling precinct, mahahalagang pasilidad at iba pang mga lugar na may kinalaman naman sa eleksyon. Samantala, sinabi din ni General Marbil na malapit nang matapos ang pag-deploy ng mga logistics, transportasyon, komunikasyon at iba pang mahalagang kagamitan sa koordinasyon na rin sa Commission on Elections at mga katuwang na ahensya. Ella, mula sa 120,000 na mga pulis ay itinaas na ito sa 163,000 na mahigit. Yan yung mga i-deploy sa araw ng eleksyon. Ella? Alright, maraming salamat, Leia Ilagan. 10 sa 11 senatorial candidate ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas ang pasok sa winning circle sa pinakahuling survey ng Okta Research bago ang halalan sa May 12. Nasa first to second spot si ACA-CIS Party List Representative Erwin Tulfo na nakakuha ng 52.7% na suporta. Habang si Senator Bongo na hindi bahagi ng alyansa ay nasa kapareho niyang pwesto na may 56.8%. Nasa 3rd to 10th range naman ang iba pang alyansa candidate na sina Tito Soto, Pia Cayetano at Ramon Revilla Jr. Ayon sa survey, maaari ring makapasok sa Magic 12 ang iba pang pambato ng administrasyon gaya nila Abby Binay, Lito Lapid, Panfilo Lacson, Camille Villar, Manny Pacquiao at Benhur Abalos. Gayunman, nilinaw ng Okta na masyadong dikit ang laban sa 9th hanggang 12th spot kaya't posibleng magbago pa ang resulta sa darating na halalan. Babantayan ng kampo ni Vice President Sara Duterte ang darating na 2025 midterm elections. Ayon sa pangalawang Pangulo, ito ay para sa pagpaplano sa susunod na hakbang na kanilang gagawin para sa 2028 presidential elections. Ngunit paglilinaw ni VP Duterte na hanggang ngayon ay hindi pa rin niya masabi kung siya ba talaga ay tatakbo. Hindi ko talaga masagot iyan. Subukan natin pagkatapos ng eleksyon, pagkatapos namin mag-assess sa nangyari na eleksyon, na midterm elections. We need to think of a strategy para sa susunod na eleksyon. And itong 2025 election ang pinaka malapit na eleksyon sa 2028 na pwedeng pag-aralan. Kung si Vice President Sara Duterte ang tatanungin, maganda nang lumabas ang video ng kanyang kapatid na si Davao City Congressman Paulo Pulong Duterte na inirereklamo ng pananakit at matinding pagbabanta bago ang May 12 midterm elections. Ang detalye sa ulat ni Rosa Licos.
Napanood na ni Vice President Sara Duterte ang bahagi ng CCTV footage kung saan nasangkot sa isang gulo ang kapatid na si Davao City Representative Paulo Pulong Duterte. Naging viral ang video kasunod ng ulat ng inihaing reklamong pananakit at matinding pagbabanta laban sa kongresista. Bagaman pinapa-authenticate pa ni Congressman Pulong ang video para kay VP Sara, mainam na ring lumabas ang footage bago ang midterm elections sa May 12. So, maganda nang lumabas siya ngayon para nakakamag-desisyon na ang mga butante, sino ba talaga ako hiningi na kandidato. Sa kabila nito, muling iginiit ng pangalawang Pangulo na bahagi ito ng pagpapabagsak sa kanilang pamilya ng PBBM administration. Ang mga abogado na anya ng kanyang kapatid ang bahala sa reklamong kinakaharap nito. Surely, atake lang talaga siya para sa paninira nasay semba na papagsakit yung kalaban nila sa politika. Samantala, hindi naman sang-ayon ng isang House Assistant Majority Leader sa paniniwalang ito ni VP Sara. Ayon kay Lanao del Sur 1st District Representative Sia Alonto Adjong, hindi pa mumulitika ang paghingi ng pananagutan sa isang public official na nasasangkot sa matitinding kontrobersya. Para sa palagay ko, it's yun yung naging default reaction ni Vice President Sara whenever there's an incident involving her and some of her close associates. Puro politika na lang ang sinasabi or the administration is behind this or that. It's just a matter of holding public officers into account. Gate din ng kongresista kung sakaling may mga biktima ng umano'y pang-aabuso na maghahain ng reklamo laban kay Congressman Duterte, aaksyonan ito ng House Committee on Ethics. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inihayag ni Vice President Sara Duterte na hindi umano aarestuhin at dadalhin sa International Criminal Court si dating Pangulong Rodrigo Duterte kung walang pahintulot ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya ayon sa pangalawang Pangulo, dapat makasuhan ang Pangulo. Ang detalye sa report ni Jed Naresina. Dapat managot si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito ang naging pahayag ni Vice President Sara Duterte matapos formal na hilingin ni Senator Amy Marcos sa Office of the Ombudsman ang investigasyon kaugnay ng pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay VP Sara, ang Pangulo ang umano'y nagpahintulot sa pag-aresto sa kanyang ama at ang paglipat nito sa International Criminal Court o ICC. Dapat talaga managot ang Pangulo ng Pilipinas because he allowed foreign entity, a foreign organization to interfere with our national sovereignty. Kasi hindi naman mangyayari lahat yon kung walang approval ng Pangulo. Yung tinatawag natin na rendition o yung pagkidnap o pagkuha ng isang citizen sa loob ng bayan at dalhin siya sa isang foreign jurisdiction para ipakulong doon, hindi mangyayari yan kung wala approval ng President. Kaugnay nito na unang sinabi na ni Pangulong Marcos Jr. na ang pag-aresto kay dating Pangulong Duterte ay alinsunod sa commitment ng Pilipinas sa Interpol. Samantala, inatasan na ng Office of the Ombudsman sina Department of Justice Secretary Crispin Remulla, Criminal Investigation and Detection Group Director, Police Major General Nicolas Torre III, Philippine National Police Chief, Police General Romel Francisco Marbil, Department of the Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla, at si Special Envoy on Transnational Crime Marcos Lacanilaw na magsumite ng kanilang counter-affidavit kaugnay ng reklamong inihain ng Senate Committee on Foreign Relations hinggil sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. May 10 araw para sumagot dito ang 5 nabanggit na opisyal ng gobyerno. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Pinayuhan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang anak na si Veronica na sundan ang kanyang yapak sa politika. Ito ang pahayag ng partner ng dating Pangulo na si Hanilet Avancenia sa talumpati nito sa meeting di avance ng PDP laban senatorial candidate na si Rodante Marcoleta. Gayunman, ayon kay Avancenia, ayaw ng kanyang anak na pumasok sa politika. Nasaksihan mismo ni Veronica ang pag-aresto sa dating Pangulo kasama ng kanyang ina. Inilabas na ng PNP Aviation Security Group ang resulta ng autopsy hinggil sa dahilan ng pagkamatay ng 2 biktima sa aksidente sa Ninoy Aquino International Airport noong Linggo. Sa isang statement, inihayag ng PNP ABSE Group na nasawi ang 29 anyos na biktima dahil sa blunt force trauma sa kanyang ulo at spinal cord. Habang ang 4 na taong gulang na batang babae naman ay binawian rin ng buhay dahil sa blunt force trauma sa kanyang ulo at lower left extremities. Sa ngayon ay nakaburol na ang 2 biktima sa Hagonoy, Bulacan at Lipa City, Batangas. Pinaiimbestigahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang umunoy substandard na bollard sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA Terminal 1. Kasunod ito ng aksidente sa departure area ng paliparan kung saan 2 ang nasawi kabilang ang isang bata. Batay sa isang dokumento na nakalathala sa website ng Manila International Airport Authority o MIAA, 8 milyong piso ang inilaan para sa paglalagay ng security bollards lahat ng terminals ng NAIA. July 26, 2019 ang nakasaad na completion date ng proyekto. Bukod sa kalidad ng nasabing panangga, inatasan rin ni PBBM ang Department of Transportation na agad itong palitan para sa kaligtasan ng publiko. Pinaiimbestigahan na po paano po ang naging procurement pati yung specifications. Yun po ay sa pag-uutos po ng Pangulo at ito po itutugunan kaagad-agad ni Secretary Vince Dizon. At pati po ang pag-inspect sa mga bollards at ang mabilisang pagpapalit po dito para sa safety po ng nakakarami. Nagpatupad ng mandatory drug testing ang Land Transportation Office sa mga driver at konduktor ng Solid North Transit Terminal sa Cubao, Quezon City kahapon. Kasunod ito ng nangyaring trahedya sa Subic-Clark-Tarlac Expressway na ikinasawi ng 10 tao at ikinasugat ng maraming iba pa. Mahigit 300 sa mga kawani ng terminal ang sumailalim sa test. Ang ikalawang batch naman ay isasagawa sa May 7. Sinimula na ngayong araw ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang inisyal na pagdinig kaugnay sa nangyaring aksidente kamakailan sa SCTEX na kinasasangkutan ng isa sa mga bus ng Pangasinan Solid North Bus. Nabanggit sa hearing na natakot umano ang driver na sumailalim sa drug test dahil sa iniinom nitong maintenance medicine para sa kanyang hypertension. At para sa detalye, makibalita tayo kay Benedict Samson live. Benedict, ano ang paliwanag dyan ng pamunuan ng Pangasinan Solid North tungkol sa health condition ng kanilang driver at may kasunod pa ba itong hearing? Magandang tanghali, Ella. Ayon nga kay Attorney Alex Versosa, ang legal counsel na bus company, paan niya na sabihin sa ngayon na hindi alam ng bus company yun nga sitwasyon ng bus driver na bumangga nga dito sa Subic-Clark-Tarlac Expressway. Ito ang nalaman ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board sa isinagawang hearing kaninang umaga. Kasama sa dumalo ang mga legal counsel ng bus company at mula naman sa pamilya ng mga biktima. Sa naturang pagdinig, natuklasan na kaya natakot umanong sumailalim sa drug test ang driver ay dahil sa iniinom nitong maintenance medicine sa alta presyon. Pero gate naman ni Attorney Versosa na bago ito magmaneho ay hindi ito uminom ng gamot. Sa susunod namang pagdinig ay kasama sa pinadadalo ang representative mula sa Pangasinan Solid North Bus Transit, driver at konduktor. Nais din kasi nilang malaman
na kung alam ba ng kumpanya ng bus ang health condition ng kanilang mga empleyado. Isa pa nga sa aalamin ay kung bakit hindi umano ginising ng konduktor ang driver nung nakitang inaantok na ito. Ela, inaasahan na sa May 21, ito nga yung kasunod na hearing dito sa LTFRB kung saan ipinatatawag nga itong mga representative mula sa bus company, ang driver at ang konduktor. At yan mo ng ating update mula rito sa Quezon City. Balik sa inyo dyan, Ella. Maraming salamat, Benedict Samson. Titiyakin ng Land Transportation Office o LTO ang road safeness sa mga expressways. Ito'y kasunod ng mga naitatalang road crash incidents nitong mga nakaraang araw. May report si Ivan Alvarez. Mas ligtas na biyahe. Ito ang nais ng Land Transportation Office o LTO para sa lahat ng mga biyahero na dumadaan sa mga expressway. Ayon kay LTO Chief Assistant Secretary Vigor Mendoza II, gagawa sila ng mga hakbang upang mabawasan ang mga aksidente na nangyayari sa mga lugar na ito. We like to create that kind of culture pag pumasok sa expressway. In so doing, the initial steps which we agreed with our deputized agents is to increase visibility of law enforcers along the expressway. Kasama na rito ang pagdaragdag ng mga ilaw sa mga highway, pagkakaroon ng speed gun checks at pag-iikot ng mga LTO mobiles sa mga fixed stands o mga hintuan ng mga sasakyan. Dagdag pa ni Assistant Secretary Mendoza, mas hihigpitan nila ang panghuhuli pagdating sa mga nag-o-overspeeding. People will be more conscious. Kaya na sinasabi parati, road safety to share responsibility. Hindi porket nakatingin sa kaliwa yung enforcer, tatakbo ka sa kanan. Tapos na po magiging ang araw dito. Kasabay ng pagtitiyak ng kaligtasan ng mga biyahero sa mga freeway, mas hihigpitan na rin ang enforcement, lalo na pagdating sa licensing. Ito'y upang masiguro na tanging mga maayos at responsabling mga driver lamang ang mabibigyan ng lisensya upang makaiwas sa iba't ibang trahedya sa kalsada. Kailangan natin baguhin yung mga lumang pamamaraan na nagdudulot na aksidente sa ating mga kababayan. One accident too many. Kasi ang ating goal, expressway, 0 accidents. Ivan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hindi tinanggap ni Jimmy Pascua ang apology letter ng babaeng motovlogger na kanyang nakaalitan sa isang rough road sa Zambales at naging viral kamakailan. Anya, hindi sincero ang paghingi ng tawad ng dalaga. Dahil dito, itutuloy ng kampo ni Pascua ang pagsasampa ng kaso sa vlogger. Ayon naman sa hepe ng LTO Intelligence and Investigation Division, hindi ititigil ang isinasagawang administrative investigation kahit pa umami na si Yana sa kanyang kasalanan. Paabutin po namin sa korte. So magsasampa po kayo ng reklamo? Opo. Kasi yung sinabi ng kapatid ko na tanggalin na yung video, hindi pa rin tinatanggal. Kaya kakasama na lang po namin. Sir, ibig sabihin hindi niyo po ba tinatanggap yung apology kanina? Hindi po. Kasi hindi naman siya nung magsasalita. Problema. Nakatatanggap ng mga banta at personal na pag-atake ang mga tauhan ng Infinitus Marketing Solutions Incorporated. Ang Infinitus ang kumpanyang binayaran ng Chinese Embassy para sa public relations o PR services nito. Ayon sa co-founder nitong si Paul Lee, nag-aalala sila sa kanilang seguridad dahil sa mga isiwalat sa Senate hearing na umano'y may troll farm operation ng kumpanya para pakialaman ang 2025 midterm elections. Itinanggi ito ng kumpanya at nanindigang wala silang koneksyon sa sinumang espiya ng China. We have also had to face concerns about our safety, given a lot of information have been shared online, something I take very seriously. Yesterday's Senate hearing was supposed to be a venue for truth
Yet, I was not even given a fair chance to explain or speak for myself. Suportado ng isang mambabata sa Kamara ang planong pagsasampa ng treason charges laban sa isang PR company na nakipagtulungan umano sa foreign government para makapag-operate ng troll farms sa Pilipinas. Kasunod ito ng ginawang investigasyon sa Senado kung saan naihayag na ang Infinitus Marketing Solutions Incorporated na isa umano sa mga ginagamit na keyboard warriors ng China. Mula sa House of Representatives, makibalita tayo kay Rosalie Coz, live. Rosalie, bakit suportado sa Kamara ang treason charges laban sa PR firm? Ella, nagpahayag ng suporta si Cagayan de Oro 2nd District Representative Rufus Rodriguez sa plano ni Senator Francis Tolentino na paghahain ng treason charges laban sa mga direktor at incorporator ng Infinitus Marketing Solutions. Ang nasabing PR company ay kadil umano ng Chinese Embassy sa Maynila para makapag-operate ng troll farm sa Pilipinas. Ayon kay Congressman Rodriguez, dapat ituloy ni Senator Tolentino ang plano nito. Kataksilan umano ang ginagawa ng mga Pilipinong nagpapaupa sa China para magtrabaho laban sa interes ng Pilipinas. Nanawagan din ang kongresista sa Department of Justice at National Bureau of Investigation na imbestigahan ang Makati-based PR company at maghain ng treason at espionage charges laban dito. Giit ni Senador Tolentino na chairperson ng Special Committee on Maritime Zones, contracted ng Chinese Embassy ang PR firm para makapag-hire ng keyboard warriors at makapagpakalat ng disinformation na papabor sa China. Pero itinatanggi ito ng kumpanya at iginiit na hindi ito sangkot sa mga aktibidad na ipinagbabawal ng batas sa Pilipinas. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Rosalie Coz. Nasagip ng National Bureau of Investigation ang 10 mga biktima ng child labor sa palaisdaan sa Sual, Pangasinan. Ang palaisdaan ay pagmamay-ari umano ng mga Chinese. Ayon sa NBI, pinangakuan umano ang mga biktima ng nasa 9,000 pesos na buwan ng sahod, ngunit hindi naman ito naibibigay sa kanila. Nadiskubre rin ng NBI na 2 nasagip na minor de edad na babae ang kasalukuyang buntis. 5 suspect ang naaresto ng NBI, kabilang ang 2 Chinese nationals na mga may-ari umano ng fish cages at 3 Pilipino na mga katiwala. Considering that these are minors, they were forced to work, they were recruited from the provinces at napakataas ng presyo ng kanilang pangangailangan, kung kaya pasok ito dun sa death bandage. Walang safety gear. You look at the video, kawawa yung mga bata, the minority of age. Nabawasan ang bilang ng mga Pilipinong may trabaho nitong buwan ng Marso. Batay sa ulat ng Philippine Statistics Authority o PSA, nasa 1.13 million ang nabawas sa mga may trabaho kumpara noong Pebrero. At para sa detalye, may report si Jed Naresina live. Jed, batay sa datos ng PSA, anong industriya ang magkakaroon ng malaking pagbaba sa bilang ng mga mayroong trabaho noong March 2025? Ella, sa paunang ulat ng Philippine Statistics Authority sa March 2025 Labor Force Survey, lumabas na nangunguna sa nagkaroon ng malaking pagbaba sa bilang ng mga employed persons ay ang sa construction sector o construction industry, kung saan nabawasan ito na higit 400,000 na mga individual. Ang employment rate ng bansa ay naitala sa 96.1%, kung saan mayroong 48.02 million employed persons noong Marso 2025. Ito ay mas mababa kumpara sa 49.15 million na naitala noong Pebrero 2025. Ayon sa paunang resulta ng Philippine Statistics Authority sa March 2025 Labor Force Survey, ang sektor ng construction ang nakapagtala ng pinakamalaking buwanang pagbaba sa bilang ng employed person, kung saan 473,000 ang naitalang nabawas na individual. Pumapangalawa naman ang wholesale and retail trade
Repair of motor vehicles and motorcycles na nabawasan naman ng 439,000 na manggagawa. Dagdag pa ng PSA na bumaba sa 62.9% o mas mababa kumpara sa 64.5% noong Pebrero 2025 ang labor force participation rate. Paliwanag ng PSA na ang ibang nasa labor force ay pinili munang mag-aral at ang iba naman ay nawala sa labor market dahil sa kanilang family duties. Itong March 2025, nakita namin na substantial ang nag-decide na bumalik sa school. Ibig sabihin, baka finorgo muna nila yung opportunity dito sa labor market at kinontinue yung studies. Pangalawa, yung household family duties. Ito naman palagi, particularly doon sa mga entrepreneur, ay nagsiswitch sila. So, substantial din yung number ng increase. Ella, sa kabila ng inilabas na datos ng Philippine Statistics Authority kaugnay nga sa employment at unemployment rate sa bansa, nauna nang sinabi ng Department of Labor and Employment na tuloy-tuloy ang mga isinasagawang job fair sa iba't ibang lugar sa bansa. Ito ay upang matulungan ang mga Pilipinong naghahanap ng trabaho at makapagbigay ng oportunidad na sila ay makapagtrabaho. Ayan muna update. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Jed Neresina. Formal nang inanunsyo ng pamunuan ng Philippine Military Academy ang pangalan ng mga kadete na pasok sa Top 10 Siklab Laya Class of 2025. Hinirang na top 1 sa PMA cadets ang anak ng isang vendor na nagtitinda ng ballpen at envelope sa City Hall. Mula sa Baguio City, makibalita tayo kay Grace Doctolero live. Grace, sino itong mga nag-top sa PMA Cadet Class 2025? Yes, Aga, 4 nga ang nakapasok sa PMA Top 10 Siklab Laya Class 2025 na mga babaeng kadete. Formal nang inanunsyo ng Philippine Military Academy Top 10 ng Siklab Laya 2025 o sundalong isinilang na kasangga at lakas ng ating bayan para sa kalayaan. Sa isinagawang kapihan sa PMA, inanunsyo ng 266 cadets ang magtatapos sa Siklab Laya Class of 2025 na kinabibilangan ng 212 na lalaki at 54 na babaeng kadete. Mula sa naturang bilang, 133 ang inaasahang magiging bahagi ng Philippine Army, 71 sa Philippine Navy at 58 naman sa Philippine Air Force. Hinihirang na top-notcher si Cadet First Class Jesse Picar Jr. na isang anak ng vendor sa Quezon City at may ama na isang person with disability. Sinabi nito na naging inspirasyon ang kanyang mga magulang sa pagkahubog niya bilang isang kadete at leader. Most challenging part of my life before entering the academy is the financial constraint that my family. My mother sells like ballpen and envelope in Quezon City while my father got hospitalized and became a PWD. Cannot continue working anymore and it's still recovering until now. That became my motivation to become what I am today, and I hope that inspires a lot of people. He is one of 4 summa cum laude in the entire history of the armed force, the entire history of the and he has attained the highest grade point average ever in the history of Rank 2 si Cadet First Class Mortan Zabala mula Cebu City. Rank 3 si Cadet First Class Joanna Marie Viray mula Pasay City. Rank 4 si Cadet First Class Carlo Badiola mula Tigaon, Camarines Sur. Rank 5 si Cadet First Class Jetron Giorgio Nazareno mula sa Pinamalayan Oriental, Mindoro. Rank 6 si Cadet First Class Kobe Joanne Paharon mula Siaton, Negros Oriental. Rank 7 si Cadet First Class Malvin Brian Dapar mula Sevilla, Bohol.
Rank 8, Cadet First Class Elzur Zalon mula sa Dupax del Sur, Nueva Vizcaya. Rank 9 naman si Cadet First Class Aprilin Magsigay mula Agusan del Sur. At rank 10, si Cadet First Class Christine Kate Sinados mula Alicia, Zamboanga, Sibugay. Aga, kumpirmado namang si President Ferdinand Marcos Jr. ang magsisilbing guest of honor and speaker sa graduation ceremony na magaganap sa PMA Fort del Pilar sa Linggo, May 18. Yan muna ang latest live mula dito sa Baguio City. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Grace Doctolero. Sisimulan na ng Department of Education ang 2025 Brigada Eskwela sa June 9 hanggang June 13. Ngayong taon, kasabay ng pagbubukas sa panibagong school year, ay magsasagawa ang DepEd ng reading session sa mga paaralan bilang bahagi ng programa ng ahensya na layong maiangat ang literacy rate ng bansa. Ang nationwide kick-off ay pangungunahan ng Albay sa Bicol Region at mapapanood sa DepEd Philippine social media platforms. Ididemanda ng National Irrigation Administration o NIA ang kontraktor ng nasirang rubber gate ng Bustos Dam sa Bulacan. Sa isang panayam, sinabi kanina ni Engineer Eduardo Eddie Guillen, ang administrator ng NIA, na blacklisted na ang kontraktor ng rubber gate. Sa ngayon, aniya, naghahanap sila ng legal na paraan para maisaayos ang nasirang rubber gate dahil hindi sila makapagpondo ng bago para sa pagpapalit ng rubber gate dahil maaari naman silang mademanda ng COA. Ayon sa NIA, nais nilang mapalitan na ang lahat ng 6 na rubber gate ng Bustos Dam. Binigyan diin ni Canadian Prime Minister Mark Carney na hindi pinagbibili ang Canada sa kanyang unang opisyal na pakikipagpulong kay US President Donald Trump sa White House. Nanalo si Carney noong April 28 sa platapormang tumututol sa mga patakaran ni Trump, lalo na sa bagong taripa laban sa Canadian products. Bagaman mainit ang issue, naging magaan ang tono ng kanilang pag-uusap kung saan kapwa nagbigay pugay ang dalawang lider. Sinabi ni Carney na layunin ng kanyang administrasyon na palawakin ang merkado ng Canada sa labas ng Amerika habang pinapalakas ang relasyon sa larangan ng ekonomiya at seguridad. As you know from real estate, there are some places that are never for sale. That's true. We're sitting in one right now, Buckingham Palace that you visited as well. That's true. And having met with the owners of Canada over the course of the campaign last several months, it's not for sale, won't be for sale. Naglunsad ng missile strikes ang India sa Pakistan na ikinasawi ng 8 sibilyan. Ito ay matapos ang pag-atake sa Kashmir na ikinamatay ng 26 na turista. Ayon sa India, mga kampo ng terorista sa Pakistan-administered Kashmir at Punjab ang target ng kanilang operasyon na tinawag na precision strikes. Ngunit sinabi ng Pakistan na mga sibilyan at 2 mosque ang tinamaan ng mga missile mula sa Indian airspace. Tumugon naman ang Pakistan sa pamamagitan ng artillery shelling sa line of control. Idiniklara ang emergency sa Punjab, Pakistan at nakaalerto ang mga ospital habang nagbabala si Prime Minister Shehbaz Sharif na magbibigay sila ng tugon sa ginawa ng India. Sa gitna ng tumitinding tensyon, nanawagan ang UN at US na hinay-hinay ang dalawang bansa upang maiwasan ang malawakang digmaan. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Awit, Kapitulo 37, versikulo 16, na nagsasabi, mainam ang kaunti na tinatangkilik ng matuwid kaysa kasaganaan ng maraming masama. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa.
UNTV CE News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.